Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo. Ako po si Abigail, 31 anyos ng Pasig City. Nagkakilala po kami ni Randy sa isang BPO o call center company almost 3 years ago. Binata po siya, dalaga naman po ako, hanggang sa nahulog ang kalooban namin sa isa't isa at naging kami na nga after 7 months. Naging okay naman ang takbo ng love life namin, Dr. Love, pero kinailangan niyang lumipat ng company at na-assign po siya sa Cebu eventually. Siyempre, miss na miss namin ang isa't isa hanggang sa dumating sa point na nasanay na ako na wala siya sa tabi ko at hindi ko na siya namimiss masyado. Dr. Love, natatakot akong hindi mag-work ang long-distance relationship namin dahil baka unti-unti nang mawala ang feelings ko sa kanya. Hindi ko naman siya pwedeng pabalikin dito sa Manila dahil kailangan niyang mag-focus sa kanyang career. Paano ko po ba dapat i-handle ang ganitong sitwasyon, Dr. Love? Maraming salamat po in advance. Nagpapasalamat, Abigail ng Pasig. Maraming salamat sa iyo, Abigail. You are 31 years old already. You are of age, sabi nga. You are of age. Pero baka ngayon lang nangyari sa iyo na nagkaroon ka ng karelasyon na nagkaroon ka ng long distance LDR. Long distance love affair. Madalas nating sinasabi sa ating programa na malaking porsyento ng LDR, long distance relationship, ay hindi nagtatagumpay sapagkat sa isang relasyon, kailangan ay nagagamit natin yung mga senses natin. Alam natin sa isip at sa puso natin na ang ating karelasyon ay nandyan lamang sa bahay niya, nandyan lamang sa opisina at mamaya o bukas ay maaari tayong magkita. Alam natin na ang karelasyon natin maaari nating makausap anytime. Madinig natin ang boses niya, nagkukwento, nagsasabi ng mga bagay na importante sa kanya, yung kanyang mga concerns. Alam natin na pag nagkita tayo, maaamoy natin yung kanyang pabango. Alam natin pag nakita tayo at nahawakan natin siya, mayayakap natin at mararamdaman natin na nandyan nga siya. Yan ang mahalaga sa isang relasyon. At sa long-distance relationship, nawawala ang mga bagay na yan. Although, mas mabuti itong panahon na ito kaysa nung panahon namin. Kasi nung panahon namin, kung medyo mayaman-yaman ka, meron kang telepono, landline, sa bahay mo. Pero wala pang dial nung araw, hindi pa namin dinadial ang telepono. Para makontak mo yung girlfriend mo o yung nililigawan mo, dadaan ka sa operator, ibibigay mo yung number niya. Normally mga 4 numbers yon, 4 or 5 numbers. Idadial yan ng operator hanggang sa magkakontak kayong dalawa. Nauso naman yung mga may rotating dial. Pinipihit mong ganyan. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Ganon. Ang problema naman, meron kang ka-party line. Di ba? Pag ginagamit mo ang telepono pero may mag-aangat sa kabilang linya, meron kang ka-party line. So ngayon, bagamat malayo na ang mga magkarelasyon, lalo na yung mga Pilipinong nasa labas ng bansa, meron silang paraan para mag-Zoom, di ba? Mag-StreamYard, mag-video calls. So parang nandyan din lang sila. Yun nga lamang, alam mo na malayo sila, pero dahilan sa nagkikita pa rin kayo at meron kayong komunikasyon, natitiis mo na malayo siya. Kasi naghihintay kayo, you look forward to an opportunity na magkikita kayo muli. Yan. Now, yung boyfriend mo ay na-assign sa Cebu.
Ang Cebu naman ay hindi kailangan ng ang visa, hindi kailangan ng pasaporte pag sakay mo sa eroplano kung sa Cebu ka lang pupunta. Kung gugustuhin ng boyfriend mo at least once a month, magkita kayo. Pwede siyang pumunta rito or pwede kang pumunta sa Cebu at magkita kayo doon. Kasi hindi naman kailangan ang visa kung pupunta ka sa Cebu. So, hindi kalayuan ng Cebu. No? Kung gugustuhin lamang ninyo, maaari kayo magkita at mawala yung pangungulila ninyo sa isa't isa. Now, natatakot ka, sabi mo, na hindi mag-work ang inyong LDR, long distance relationship, dahil baka unti-unti nang mawala ang feelings ko sa kanya. Well, that's another problem. At yan, ikaw lamang ang makasasagot. Alam mo, marami tayong mga Pilipino na mga mag-asawa na nagkakahiwalay. In fact, yung aking anak na babae, yung aking anak na lalaki, ay mga nasa abroad at malayo sa kanilang asawa. See? Pero kinakailangan ang determinasyon sapagkat hindi naman porke malayo sila, mapuputol na ang komunikasyon ninyo. Nasa sa inyong dalawa yan. Ngayon, kung ang pagiging malayo niya ay magdudulot sa iyo ng kawalan o yung parang vacuum sa puso mo na parang mabubuhay ka nang wala siya, na hindi mo na siya hahanapin, na hindi mo na siya, you don't look forward to meeting him again, delikado. Kinakailangang pag-aralan mo ang iyong sarili kung nagmamahal ka pa. Kasi kung hindi ka na nagmamahal sa kanya at hindi mo na siya nami-miss dahil hindi na nga kayo nagkikita, ibig sabihin lumalamig ang inyong relasyon. Kung iyon ang magiging sitwasyon, pag-aralan mo ang iyong sarili, ikaw lamang ang maaaring makasagot sa mga katanungan kung ipagpapatuloy mo pa ang inyong relasyon. Nagtataka lamang ako sa inyo, Abigail, sapagkat hindi naman kalayuan ng Cebu para patuloy kayong magkausap at mag-update sa isa't isa, kahit man lamang on weekends kung siya man ay nagtatrabaho. Pero normally sa magsyota, hindi maaaring matapos ang maghapon na hindi kayo nagkakausap kahit sandali. Di ba? So, ang mahalaga rito ay meron kayong panahon sa isa't isa. Kasi may mga pagkakataon kung kayo mag-asawa na talagang hindi kayo maaaring magkasama ng 24 hours a day. May panahon na magkakalayo kayo. Pero hindi mahalaga ang malayo, lalo sa panahong ito, kung gugustuhin lamang ninyo na magkausap kayo at mabuo ang komunikasyon. Sapagkat, andyan lang ang Cebu. Hindi mo kailangan ng visa para pumunta ng Cebu. Meron ka lang pamasahe, magkano lang pamasahe, merong mga pagkakataon na nagbabagsak presyo ang mga eroplano, mga airline companies. Or, otherwise, pag-usapan ninyong dalawa. Sino sa inyong dalawa ang maaaring bumiyahe para magkita kayo at magkaroon kayo ng pagkakataon to be together? Kung hindi ninyo i-address yan, mamamatay ang inyong intensyon na magkasama kayong muli.